live na category 5.0 MK2 na power amplifier all the way from Dagupan, Pangasinan. Galing Pangasinan ito via drop and go. Ayun karton nyo. Yan, via drop and go ng Victory Liner galing Pangasinan. Okay, ngayon ang story nito, by the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing na binagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Layo ng Pangasinan, pinadala pa rito sa atin. And then, sana magawa ko na maayos. Issue nito, kaya pinadala rito sa atin, parang protect or clip. Basta, binuksan ko na, may nakita akong pumutok na capacitor. Okay, ngayon ipapakita ko na lang sa inyo. Category 5.0 MK2. Yan, lahat ng intro natin ngayon, pinapakita ko na yung mukha natin. Yung iba kasi, hindi nila tayo kilala eh. Ngayon, ito yung pinakalaman loob ng Cat 5 or Category 5. May history na ng repair ito. Tinanggal ko na agad yung tornilyo nyo. May history na ng repair. Tapos, yan o, yung pumutok o. Yan, yung mylar dyan pumutok. Tapos dito, ano kaya yung ibang problema pa rito? Basta, na-troubleshoot na lang to. Pero hindi ko na kwanto, hindi ko na iti-testing or ipa-plug in kasi may pumutok na. Ang gagawin ko na lang, diretso kalas na ako nito, sabay troubleshoot na agad. Yan na lang. Kasi may nakita na tayo pumutok eh. Kaya wag nating sugalan na ipa-plug pa. Kaya diretso repair na lang tayo. Yan, ito yung karton pa nyo, nadurog na, basa. Galing Dagupan, Pangasinan. Ngayon, kakalasin ko yung dalawang board natin. Nakakalas na natin itong channel 1. Ito yung sabi kong pumutok ko. Kakalam ko 104 ito eh. 104 na 250 volts. And ngayon, check natin yung no need na natin i-check yan. I-check mo pa ba yan eh? Sumabog na yan. Ito na lang i-check natin no? Yung mga ibang pero wala tayong nakitang umusok ha. Ibang mga parts dito sa may amp stage nya wala naman. Buo naman. Dito natin kung may shortage yung output. Okay, goods naman to. Ito, goods din. Tapos yung fuse, bumigay ba? Buo. Okay, hanggang 3 na lang yung pan. Yung tester natin. Hindi nakaset. Okay. Good yung fuse. Tapos, dako tayo dito sa may MOSFET. Ay, ito. Shorted. Isa. Okay, shorted to. Tapos dito, okay, buo ito sa may kabilang side. Okay, buo rin ito. Tapos dito, sira pa rin isang MOSFET. Na yung diode nya. Okay, buo to. Okay, buo rin. May mga repair kasi na oh. Ito, 4.7. Ito, kwanto eh? 2 ohms ito eh. Pero nangitim siya pero buo oh. Pag i-check mo siya buo. Oh. Ba, buo siya oh. Pero nangitim na. Okay. Ngayon, baka nagkaganyan yan dahil sira ito. Tapos bumigay ito. Gagawin ko dito ay tanggalin ko muna itong MOSFET. Tanggalin natin MOSFET. Tapos itong mylar na pumutok, palitan natin. Tapos yung stepper nito kung gumagana pa or working pa. Naigis ko palitan lahat to ng IC. Tanggalin ko yung dapat tanggalin. Nakalas ko na yung dapat kalasin. IRF na 260. Pero ang nakalagay dyan ay 59N30. 59N30 ang gagamitin natin. Ito buti may naiwan akong isa pa. Yan, 59N30 ang gagamitin natin. Kaya tapos ito tinanggal natin. 104 nga ito. 104 siya oh. Grabe pagputok niya no. 104J, 250 volts ito eh. Wala akong 104 ng 250. Ay papalit natin 630. Ito mas matibay pa nga to eh. 630 volts. Mas matibay pa to. Dito natin siya ilagay oh. Yan. Mas matibay pa yan. Yan, hindi baling tumaas kayo ng voltahe, huwag kayong bumaba. Kasi pag bumaba yan, maaaring puputok. Yan, pwedeng ipalit yan. Tapos, eto, palitan natin tong 2 ohms. Yan, 2 ohms ito. Yan, 2 ohms ito. Palitan natin. Kaso lang, wala rin naman akong carbon type na 2 ohms. Ang meron ako ay, eto, 2.2. 2.2 na 5 watts. Ceramic.
Okay, pwede palit yan. Mas matibay pa nga ito eh. Lumalaban pa nga to sa init eh. Ngayon, papalitan ko na muna. Napalitan ko na. Ito, medyo malaki lang siya pero okay, goods yan. Tapos ito, IRF na 260, napalitan na natin to. Ito, ay yung 2 ohms. Wala tayong 2 ohms na 2 or 3 watts. Ayan, 5 watts ang nalagay natin. Mas matibay pa nga yan. Ito guys, buo yan ha. Nangitim lang siya. Pero buo yan. Tapos, papalitan ko ng LM311. Sana ba yun? Ito. Yan, palit tayo ng LM311. Yan, LM311. Palitan ko lahat to para sigurado. Yan, palitan natin lahat. Napalitan ko na ng lahat ng LM311 yan. Bago na oh. Ito yung stock nya. LM311P yan. Okay, LM311P. Ngayon, pwede nang i-test ito. Pwede nang isalpak ulit. Para malaman natin kung check natin. Although, na-check ko naman lahat na yan eh. Para malaman natin kung may problema pa or may problema pa. Sana wala nang problema. Ang gulo eh no. Balik natin. Balik na natin yung board. Tapos yung channel 2 pala, binunot ko muna. Yan, step by step muna tayo. Yan, kabilang side lang muna. Yung channel 1 lang muna yung papaganahin natin bago tayo mag-proceed sa may channel 2. Repair din talaga yung channel 2. Ngayon, on natin. Okay, valve natin. Wala namang shorted. Okay, ito, may ilaw talaga yung signal nito kasi nga wala siyang supply. Ngayon, check natin yung voltage bias niya. Check natin. Dito. Ay, baliktad. Baliktad siya. Tapos, okay, yan, good naman siya, oh. Nasa 0.3, 0.4 yung bias niya. Kukulang-kulang 0.4. Okay na yan. Ngayon, lagyan natin ng speaker. Maglalagay muna tayo speaker. Patulugin muna natin, tsaka tayo pumunta sa may channel 2. Naglagay na ako ng speaker ah. Yan, dalawa pa nga nilagyan ko. Pati yung kabila. Anong setup nito? 775, tapos para naka-stereo, ka-grounding. Okay, naka-stereo mode naman siya. Tapos ito yung gamit natin na audio input, yung cellphone natin na isa. Laptop natin, hindi na nagagamit. Ngayon, magvo-volume tayo. Yun oh. Okay naman, goods naman ha. Kasi kung may problema sa stepper niyan, magpo-protect yan. Good na yan. Pasadahan ko yung channel 2. Naibalik ko na yung channel 2. Yan, sinalpak na natin to. Nung tinisting ko, nangyari, umugong yung speaker ko. Kapag umugong, patay nyo na agad kasi delikado yan. Masusunog yung speaker mo dyan. May DC out yan. And then, maaari yung relay siguro, baka nagkakontak na. Ito nangyari, oh, pansinin nyo. Naka-plug yan, ha. Nakasignal, oh. Delikado yan, nakasignal, oh. Ibig sabihin, may problema yan. Masusunog yung speaker mo dyan, may DC out yan. Meaning, may problema. Tapos na yung problema sa channel 1, eto, panibagong problema sa channel 2 naman ulit. Ano pa ba? Papatagalin pa ba natin to? Kalasin na natin yan. Nakalas ko na. Ito yung mas malala. Ito yung mas malala. Diba? Umugong siya. Ngayon, halos shorted lahat ng MOSFET. Putik na yan. Na-check ko na eh. Malala. Mas malala yung nangyari dito. Okay, dito tayo sa may output muna. Output resistor. Fast recovery diode. Shorted oh. Dito, shorted din. Ibig sabihin, may output resistor na sira dyan. Kabilaan. Fuse. Okay, buo to dito. Ito, na-open to. Hindi siya sagad, oh. Tapos, kung mapapansin nyo, daming nasunog na resistor sa may stepper nya. Ay, nako. Ito pala mas malala, eh. Tapos dito, yung short, oh. Tapos ito, na-shorted. Ito, shorted. Grabe. Okay, shorted. Ang grabe. Sira lahat ng MOSFET.
Sira lahat ng MOSFET to, tapos umuusok yung mga resistor dito sa may, malamang sira itong mga stepper nito. Yun lang. Ngayon, iangat ko muna itong mga output na, iangat ko muna itong mga blue key na to or emitter resistor para ma-check natin kung ilang piraso yung output na nasira. Tapos, eto, yung MOSFET. Although may repair na kasi to, history ng repair, 260N nga nilagay nila eh. Pero ako gamit ko dyan is 59N30 yan. Tanggalin natin lahat ng output nya, ay yung MOSFET nya. Tapos eto, output, check natin. Oh, kita ko na yung sira. Eto pala yung panghuli na output resistor 0281. Sa kwan pala yung sira nya, sa may base and then collector, wala sa may emitter collector. Ito siya, shorted oh. Ayan oh. Inangat ko na, tapos nawala na yung short dito. Nawala na oh. Ito pala yung dulo na to, yung 0281. The rest niya, na-check ko na buo. Ngayon, double check natin yung kanya. Yung matawag nito, kung may shorted pa dito sa may passive carrier diode. Okay, nawala na siya oh. Sira to, isa. Balik natin yung ito to. Mga buo naman to eh. Pero double check ko pa rin. Tapos same procedure lang gagawin ko dito sa may kabila. Okay, tingnan natin kung alin yung may problema dito. Kung same lang ba sa may kabilang side. Ito buo. Okay, buo. Buo din. Baka same lang siguro sa may kabilang side ah. Sa may base collector ang may shorted, wala sa emitter. Okay, dito buo din. Okay, buo din. Dito nga. Ito sa dulo na naman oh. Pare sa dulo yung may problema. 0302 naman ito. Kakalasin ko tong dalawa. Tapos balik ko to. Tapos kalasin ko tong MOSFET kasi sira tong MOSFET. Medyo natagalan ako dito. Medyo marami talaga yung nadali dito. Ayan, pinalitan ko na to. Bago na lahat ng MOSFET nito. 1, 2, 3, 4 59N30 ito ah. Yan, 59N30 yan. Gamit natin dyan. Hindi yan to 260N. Tapos ito, pinalitan natin tong dalawang output. Magkapares 03, 02 naman yan. 0281. Tapos dito, musok din pala dito yung 22K oh. Ang 22K ito. Ayan, ang daming resistor. Dito yung resistor na malaki pinalitan ko. Yung itong isa medyo nangitim pero buo yan ah. 5.1. Ito siya oh. Change value na to. Hindi na siya mabot ng lagpas na ng kwan. Lumagpas na ng 5.1. Okay, pinalitan natin yan. Ayan ang pinalitan natin oh. Bunot lang. Tapos dito 12K. Wala tayong 12K eksakto. Yan ginawa natin ganyan lang. Isang 10K, isang 2K. Tapos ito yung mga nasunog dito, ayan oh. Pinapapalitan natin yan lahat. Value dito ay 68K yan eh. 68K tapos 2K. Yan 68K, 2K, 68K, 2K. Same din dito to. Ito 2K naman to, tapos parang magkaiba no. Ito to 27K ito. 270. Tapos itong LM311 pinalitan natin. Same lang din procedure kanina sa iba. Sa may kabilang side, pinalitan din natin lahat yan. Para sigurado na. Ito, dati na pinalitan to. Yung 12K na to, dati na yan dyan. Tapos na double check naman na natin lahat. Alos okay naman. Dito yung 2.2, buo naman to dito eh. And then, ito na, binalik na pala natin to dito. Tinonelyo na natin agad. Okay, daming sira niya no. Ang dami niya sira. Tapos ito fluff fuse, pinalitan ko na ito. Kaya nakaangat ito. Ito kaya nakaangat ito dahil siyempre kumuha tayo ng idea ulit oh. Wala nang kwan yung kulay niya, iba na oh. Oh, paano mo makuha yung value niyan? Eh wala naman nakasulat. Kaya inangat natin to para masilip natin kung ano yung value. Ayan. Wala yan, diskarte lang yan. Okay. Ngayon, ibalik natin to. Ito pala yung pinakamalala. Balik natin to, tingnan natin kung ano magiging klabasan niya. Ito na, ibalik ko na yung dalawang board ulit. Yan, tingnan natin kung ano yung magiging klabasan niya. Okay. Bala ka dyan. Bulb natin. May umusok. Okay, naka normal mode.
Normal naman na siya. Sa bias tayo agad siyempre. Mag-ingat kayo sa pagsusukat ng bias. Masahilan nitong live na to. Kunting mali mo lang yan dali ka. Mataas. Taas yung bias niya. Dito. Medyo mataas na Mataas yung bias. Iinit to. Nasa 0.5, 0.6 na. Mataas yung bias dito. Dito, nasa 0.4. Kaya mataas yung bias nito. Try natin yung baba. I-fix bias ko. Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Fix natin, babaan natin. Kapag na-fix ko yan, na bumaba siya, meaning walang problema yung amplifier stage. Nagbago lang yung resistance talaga. Na-fix bias ko na ito. Ayan siya Naka-fix na yan Tapos yung isa naka-fix na rin to. Ito yung mga trimmer nila Ayan, dalawa na yan Ngayon, parang mataas pa rin yung bias dito sa may kabila. Saan ba yung kwan? Okay. Parang nagkapalit yata Saan ba yung kwan ko kanina man? Ito pala. Tama, ito pala taga sa channel 2 pala. Ito natin. Although bumaba naman siya, sumabay naman. Kaso nga lang, hindi sila pantay sa kabila. Ito, minsan yan sa mga pyesa, sa pagpalit ng pyesa yung tolerance ng pyesa. Ngayon, ayan siya nasa 0.3 na lang Nasa 0.3 na lang siya. Ngayon, dito tong isa, check natin tong isa. Baliktad. Bakit baliktad? Umikot pala ako. Kailangan Ayun nasa 0.25 lang Bumaba dito ng todo Na para sa akin okay na nga yan Pero dito, taas talaga to. Tama naman na sana ito. Kaso lang, pinagtataka ko bakit hindi sila pantay. Di ba? Double check ko nga muna. Baka yung mga parts na pinalit dito sa may main amp ay minsan dyan nagkakatalo yan sa tolerance Yung magkaiba yung voltahe pala ng ibang biasing. Dito sa nilagay ko na 2.2 dito. Yan, di ba? Umusok yan dyan, sunog. Ngayon, itong pyesa ko kasi nakalagay dito is 22K rin naman to Pero 2.2 pala siya Kung titingnan mo kasi yung isang kulay parang orange Kaya 22K rin yung nilagay nila rito. Walang tuldok sa gitna Di ba? Kamali. Dapat ganito yung 22K Nawaw mali din ako. Kaya sabi ko nung tinis ko na halos lahat sablay, dapat dito yan sa may lalagay ko siya sa may 2.2 Kasi minsan mapagkamalan mo rin na parang 22K Ito 22 yung 2.2K Ito nga solid na pula talaga siya Ito yung 2.2K Ito burado yung pangalan niya. Pero solid na pula Diba? Compare mo dito parang yung dulo ng isa parang orange Pero 2.2K pala to. Bira na yan. Kaya minsan magiging kwan din tayo, aware din tayo sa mga kulay-kulay. Minsan parang kulay magkakahawig pero iba yung voltahe, iba yung reading. Ayun na, pinalta natin Yan, 22K yan. Yan sa may galing parang sa katabi ng relay. Ngayon, ito na magiging kalabasan niya Ito natin. Papantay na to, nasa 0.25 na lang siya. Ngayon, lagay muna natin sa bias 2.5. Calibration ulit tayo. Tama na to, hindi ko na babaguhin yung bias yan. Bababa ko lang na 0.25 to. Para safe. Tayo ayan siya Diba? 0.25 yan. Kung gusto nyo itaas yan, yung 0.50 na ginamit ko, lagyan nyo ng mga, tama lang 0.26. Lagyan nyo ng mga 0.80 o 1 ohm siguro, pwede yan. Para tumaas siya. Sa akin pwede na yan, 0.25. Pang probinsya naman to Para hindi siya ganun kainit. Ngayon, okay na, working na yan.
Lalagay tayo ng speaker. Okay, bali, eto na, naglagay na tayo ng speaker. Ayan, dalawang speaker. Kanina, delikado yun, ang ugong na yun. Tana, dali yung speaker mo dun. Sakit pa naman ng kwanto, sakit pa naman ng kategory ito na biglang umugong, isunog agad speaker mo eh. Marami na ako nagawa ang ganito, MK2 na series ng category 5 tsaka 6. Ayan, may audio input, dalawa. Tapos, dalawang speaker. Cellphone natin. Ayan, gumagana na siya. Ngayon, channel 1. Balik tayo, may kuha na ulit, may tao ulit, nag-inquire. Ganun talaga buhay ng may shop ka. Eh, siyempre, may mga customer. Ayan. I-full volume natin. Kung may problema yan, kung may problema sa halimbawa sa stepper, magpo-protect yan kapag hindi siya nag-i-step. Baka siguro nasisira naman to dahil baka na-overload naman nila ito eh. Ba, dalawang channel o nadadali. Tapos ito yung channel to. Yan, naka full volume yan. Binaba natin ng konti yung bias, mas safe yan. Mas maganda ibaba ng konti yung bias para magiging safe siya. Hanggang dito na lang, haba lang yung oras natin. Sir ng taga Pangasinan, durog na yung karton nyo. Bali, goods na itong category 5.0 mo na MK2 ah. Ayan, and then sana nakapagbigay idea ako sa inyo, sa mga kapwa natin technician na mga baguhan lang, syempre. Sa mga veterans, wala, very basic na lang sa kanila ito kung paano gawin itong klaseng unit. Okay, dahil mabot sa part ng video natin na ito, paki-subscribe ng YouTube channel natin, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.